Hi there! At saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta. Dami-dami. Libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. Okay. At saka, Filipino. Oh, Tama, di ba? Filipino nga. Support the Support Filipino. natin. Yes. Thank you! Thank you, Thank you, MX3! Sabihin mo! Energy! Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one. Energy! Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kaya tumango na at isigaw. Sabihin mo, energy! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Mga pangga, paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang Believable Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng estasyon o ng programa. Believable Story, mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ng sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay, Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosang dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. at tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun. Hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord. Believable Stories. Kwento, at tagumpay. Inspirasyon Sa bawat kwento. Believable Stories. Mga bangga, sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang tirada. Tuwing Webes, mapapakinggan na ang kwento ng inspirasyon hatid sa atin ng MX3. Dito ako, Believe. Simula at pangarap. Ipinanganak sa Surigao City at lumaking walang sariling bahay. Kulang sa pagkain at walang karanasang karaniwan para sa isang bata. Maga siyang naging atleta at doon nahubog ng disiplina at tibay ng loob na kalaunay naging sandigan sa buhay. Pagsubok at pagbangon. Lumaki siya sa sirang pamilya, dumaan sa bisyo, maling relasyon, pagtataksil at matinding pagkawasak bilang isang babae at ina. Ang pinakamasakit na sugat ay ang pagkawala ng anak. Isang sakit na walang sapat na salita. Sa gitna ng mga problema, doon niya personal na nakilala ang Diyos. Ang sandaling nagbigay sa kanya ng second life at bagong direksyon. Gabay at pundasyon. Ngayon, isa na siyang CEO na may digital marketing business, online academy at software company na may iisang misyon, maglingkod at mag-empower ng iba. Hindi siya nabubuhay para lang mabuhay.
Nabubuhay siya para magbigay ng pag-asa, direksyon, at pagbabago. Sandigang banal na salita. John 15:16, you did not choose me, I chose you, and I gave you this work to go and produce fruit that will last. Then the Father will give you anything you ask for in my name. Mga bangga, gustong maglaho sa mundo noon, binangon ng pananampalataya ngayon. Makasama natin ngayon mga bangga si Kat Christine. Magandang hapon, Kat. Hi, Kat. Hi, hello, it's me, Kat Christine. So, Kamusta ka? kamusta ako? Medyo Masaya. napaaga ka. So, sobrang excited, sobrang aga. Okay lang naman yan kasi yung pinanggalingan po ni Kat ay sa Las Piñas. nako, na kung saan talaga namang normal na po ang traffic. Normal na po yan. Buti naman, hindi ka busy at napagbigyan mo kami. Salamat sa time mo. Yes, thank you so much. At alam mo naman kapag Huwebes, di ba sabi nga nila, Thursday is the new Friday. Di ba? Okay, eto na. Gusto kitang kilalanin pa at lalo na yung mga pangga natin na nakikinig sa radyo at mga nanonood sa ating Facebook Live. Live po kami sa Energy FM 1067. Pag-usapan natin nung kabataan mo, ikaw ay laking Surigao City. Yes, taga Surigao City. At lumaking walang sariling bahay. Teka, ano ba ang buhay niyo noong bata ka? Mahirap. Talagang masasabi ko is napakahirap. Sa paano pamaraan mo masasabing mahirap ang buhay Kasi niyo? wala kaming bahay. Mhm. Hirap kami mag-aral. Even yung pagkain, actually, Mm-mm. talagang pinaghihirapan namin magkakapatid. Mhm. Actually, ng buong family, para makasurvive kami everyday talaga. Sa isang araw, sa pagkain nyo, sa araw-araw, kumpleto naman. Umaga, tanghali. Hindi pa yun. Oh. Minsan may dumating sa point na, example, yung ulam namin sa umaga hanggang gabi na yun. Yung kanin namin sa umaga hanggang gabi na yun. Ilan pa kayo magkakapatid? 8. 8. Mm-mm. So magkakasama kayo o hindi magkakahiwalay? Magkakasama kami nung before. Ngayon, wala na kasi may asawa na yung mga Kanya-kanya na. dalawa. Yes. Pero sa 8 yun, sobrang hirap nga, no? Lalo at wala kang tirahan. Ano trabaho ng magulang mo? Carpenter, magsasaka si Papa before. Ang mama ko housewife siya. Mhm. Nung sa Surigao kami. Aha. Okay. Ganon siya. So, even pag-aaral, ang hirap. Mhm. Ang hirap talaga makaraos. Like, survival mode kami talaga. Like, minsan, dumating sa point na kailangan namin magtrabaho, magkakapatid. Mhm. Para yung kita namin nun, Mhm. pangbaon. Ano naman yung sa ilang edad ka nun nung nag-sideline ka, nagtrabaho? Grade 6. O anong pinagkakabalaan mo nun? Like, naglilinis kami ng bahay ng tita ko. Inabutan kayo? Yes, yung tanim ng tatay ko, ibebenta namin sa parang palengke, Changge. Parang Sa market, ganun Ah, ginagawa namin. Nagluluto yung tatay ko, binebenta namin. Okay. So, sobrang hirap kasi hindi siya enough. Ang laki namin, marami kami magkakapatid. Nung araw na yun, natatandaan mo pa magkano kinikita mo nun? Kami, Oo. actually, natandaan ko talaga, like, pinakamalaki na kita namin ay di 500. 500. Bibili ka, bigas, ulam, Saan aabot Yung yun? 500 na yun, gaano katagal? O Na-miss nga ako sa tatay at nanay ko para nila na-manage yun eh. Kasi nababudget nila? No? Yes. Siyempre, Pero nag-aaral kayo. yun nga. Actually, hindi namin naranasan. Nabanggit ko nga na hindi ko naranasan yung ordinaryong bagay like celebrate the birthday, dibu, yung Pasko. Talaga? Ordinaryong araw lang So yun. pag birthday mo, ano yung Babatiin lang. ano yung Madaan lang pinaka kami. masarap na sa yung pagkain na inihanda sa ng magulang mo? Nakakayak naman yung tanong na yun. Masaya na ako na may pagkain talaga kami. Ano yung pinakamasaya nun? Ano yung pinakamasarap sa inyo? Na pagkain. Natatandaan mo, pinakamasarap sa that time? Dati yung Jollibee, masayang-masaya na talaga Yun na yun. ako. Pansit, yung pansit pikan kasi it's my favorite. Yun na yung kasi talagang, ang dati before yung mindset namin, makakain lang kami, sapat na siya. Okay, yan. Nakaka-survive. Yes, yung hindi ko Napagkakasya. Yes, mga bagong damit. Hindi ko yan naranasan. Yung celebrate, family bonding, Never ka bang Never ka bang nagtanong sa parents mo, bakit ganito buhay natin? Bata pa lang kasi ako, nakikita ko na talagang hirap na talaga. Pinapaintindi niya sa'yo. Oo. I think, if I'm not mistaken, grade 4, grade 5, nakikita ko na naglalaban na ako. Talagang tumutulong na talaga ako sa lahat. Hindi mo ba na-enjoy yung pagkabata mo? Lahat kami actually hindi namin na-enjoy. Kasi Nagsisisi ka we ba? need to help our parents. Nagsisi kasi. ka? Nagtampo ka? Talaga, before na nagagalit ako, parang ang sama ng loob ko, naiinggit ako. Actually, una kong naramdaman before, inggit, comparison. Sabi ko, bakit sila, yung ibang family, Normal. oo, ba't ganyan kami, hindi. Kasi sobrang hirap nga. Dumating ako sa point na yun. Pero,
mahal na mahal ko kasi yung parents ko, even though may sama ako ng loob. Sabi ko, bakit sila nag-anak ng napakadami tapos hindi naman kaya buhayin? So, ang kagandahan lang sa parents namin is pinalaki kami talagang mabubuting Anak. Oo, yes. Talaga. At may takot sa Diyos. Grabe ang tatay ko, parang sundalo magdisiplina. Laki ako sa bugbog. Talaga? Pero yun, talagang Siyempre, sa mga babae. Sa disiplina. Oo, 4 disiplina. kaming babae, 4 na Oo. lalaki. Yung isa doon, adopted, the child. Mhm. But it's my first cousin. Mhm. So lahat kami, kaya ako naging athlete. 6 Oo, years old pa oo. lang ako, tumatakbo na ako. Okay. Kasi I need to, yung income, yung napananuhan ko, budget Anong namin ano yun. to? Anong... Track and field, marathon. Ato, ginusto mo to? O may Hindi, nag... sumusunod La- lang ako lahi? sa tatay ko. lahi. O, baga na hindi ka pinilit. Sumusunod lang ako. Masunurin kasi akong bata before parang, okay, gawin mo Hindi yan. kasi kung sumusunod ka, naibigan mo. Hindi. Actually, hindi. Kung tatanungin mo ako, ginawa ko siya kasi namulat ako na may pera after nung laro na yun. Naisip mo na ba kagad yun na, teka, eto, naging Kasi yung atleta ako premyo hindi dito. napupunta sa akin eh. Sa parents ko talaga. At least, may panggastos. Doon ako na sabi ko, okay, parang tumatak sa isip ko na, okay, kasi we need this opportunity. Yes. Before, parang akala katulong. ko lang tinitrain lang ako ng tatay ko. Oo. Yung pala, yun talaga. Kabuhayan din talaga siya namin. Kasi yung price na yun, for us din, hindi lang para sa akin. Kumbaga siguro, nakita ka rin ng tatay mo na potential na, eto po pwede. Nananalo ka naman. Champion. Di ba? Kilala kami sa Mindanao na talagang mga atleta, track and field player, hanggang naging grade school, high school, and doon sa lugar namin, kilala kami. Talagang sa tulong ni Papa, sa train ni Papa, talagang champion kami, magkakapatid. Sa simula pagkabata mo, dumating ng high school at ng koleyo, ano yung pinakamatinding struggle sa buhay mo na gusto mo nang sumuko? Yung moment na yun sa yung bata ako hanggang high school kasi hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo, DJ. So, ang masasabi ko, sobrang nahirapan ako. Yung gustong-gusto ko talaga mag-aral. Pero hirap na hirap ako mag-aral actually. Talagang nilalaban ko. Sa province kasi, alam ko, marami nakaka-relate. Sa province, ang layo ng school. Yes, totoo yan. Nilalakad ko yun. Totoo. Ang pera na meron ako, 10 pesos. Isipin mo, magkano yung pamasahe doon? Parang if I'm not mistaken, mga 7, tas 10 pesos ng pera ko. Meron papunta pa, uwi, wala. Tapos wala na akong baon nun. Yun pa. Tapos, minsan wala akong kain, kailangan kong pumasok. Walang almusal, walang tanghalian. Makakain ako pag uwi na yan. Tapos, never ko naranasan, mula grade school, high school, bagong uniform, never. Puro bigay, puro hingi. Sabi ko, talagang lumaki ako na sabi ko, bakit napakahirap ng mga bagay na dapat normal kong nararanasan? Ano nagpalakas sa loob mo na para kayanin itong... Ayoko maranasan ng mga kapatid ko kasi pangatlo ako so marami pa, maliit sa akin. Sabi ko, ayoko dumating sa point na even sila, pati yung anak ko in the future, sabi ko, maranasan nila yung nararanasan ko kasi napakahirap. Napakahirap talaga na yung pagkain na dapat normal mong maranasan lang, even yun, hindi. Yung normal na dapat maranasan ng isang bata, hindi ko siya naranasan. Kaya lumaki ako na punong-puno ako ng inggit, lungkot, parang kulang. Yung sabi ko talagang napakakulang ng buhay ko. Di lalo na yung time na hindi ka nakapag-kolehiyo. Sobra, sabi ko, walang support. Like, actually that time, ang dami ko nilapitan. Relatives, talagang inuna ko talaga relatives. Wala. Actually, yun yung nakakalungkot na katotohanan minsan. Like, willing ka pero walang willing tumulong. So, kailangan mong tulungan yung sarili mo. Yun yung natutunan ko sa journey ko. Ano that ginawa time mo? Na nagsumikap talaga ako. Nag-aaral pa lang ako, bago ako graduate ng high school, nagtatrabaho na ako. Nag-aaral ako sa umaga, sa gabi gising ako. Ano trabaho? Tapsihan yun. First job ko, tapsihan. Ang sahod ko ng 300 pesos lang. Ang duty ko is 12 hours a Sa day. probinsya rin to? Yes, yung first. Kasi kailangan ko kumita, kailangan ko makapagtapos. Tapos doon, yung high school moment ko, doon ako parang sobra na yung sama ng loob ko, galit ko, inggit ko, comparison. Doon ako nagloko. Saan ka may galit? Sa parents mo? Sa parents ko na din, sa relatives ko, sa buhay ko, sa sarili ko, halo-halo na, mixed emotion. Hindi Kasi ka ba open sa kanila? yun yung Hindi ba nakakalungkot sa amin before, hindi open. So, kinimkim mo? Yes, grabe yung disiplina ng tatay. Paano mo nakayanan? Ang hirap nun. Sobrang hirap. Kailangan ko, siguro kung hindi ko iniisip yung kapatid ko, mga kapatid ko, bumigay na talaga ako. Kasi sabi ko, kailangan ko maging matatag kasi ate ako. Yung naging mindset ko, ate ako, kaya napakatatag talaga ako. Pero yun yung way ko na nagrebelde ako.
ito na yung time na Nagrebelde, pumasok ako sa mga bisyo. ito yung talagang naging ano ka, subukan mo yung Yes. masamang bisyo? Bisyo talagang, una muna, alak, sigarilyo, Ano to? marijuana. Ano to? Ikaw mismo may gusto o dahil napabarkada ka? Gusto ko. Actually, Bakit gusto yan ang ko. unang, eto tanong ko bakit yan ang unang-unang pumapasok sa isip ng Kasi- isang tao na gusto magrebelde? Kasi that time, gusto ko talagang, ang dami ko pangarap. Actually, gusto ko mag-doctor before. Mm-mm. Gusto ko mag-negosyo before. Wala talagang, lahat ng nilalapitan ko, nire-reject ako. Mm-mm. Family ko yan, relatives ko yan. So sabi ko, okay, edi sirain ko na lang buhay ko. Then even, hindi ko naramdaman yung protection, yung safety, Mm-mm. yung sa family ko talaga. Oo. Yun yung nakakalungkot na katotohanan sa Sakit. amin. So hinanap ko sa iba. Mm-mm. Doon ko nakita sa barkada, yung protection, yung safety, yung tulungan, yung pagmamahal. Yung puro yung kasiyahan. Happy-happy na, parang walang happy-happy lang. problema. Oo, So, oo. doon ko siya hinanap. So, hindi naman nila sa akin in-offer. Ako, sabi ko, try ko nga. Oo. So, sinubukan ko lahat. Very, risky akong tao. Like, gusto ko subukan lahat. Gusto ko Oo. maranasan lahat. Mhm. Yan, sigarilyo, alak, marijuana. During that time, hindi, kumbaga, nagtampo ka ba sa Diyos? Actually, hindi ako naniniwala sa kanya before. Mhm. Hindi ako naniniwala at lagalit ako sa kanya before. Minsan may time na sabi ko, ang question ko talaga sa kanya, bata pa lang ako. Kung totoong may Diyos, bakit mo hinahayaang may maghirap, may magutom, at may atihin? Mhm. Lagi yun yung question ko, bata pa lang Mm. ako. Talagang iniiyak ko sa kanya palagi. Tapos ito pa yung pinakamatindi, yung pagkawala ng anak. Yes. So, Isa yun sa bagay na sabi ko, gusto kong magkaanak. 18 ako, nabuntis, nanganak ako 19. nagkaroon ka ng live-in partner. Hindi ko siya live-in partner actually. As in, Yung first na lalaking sinubukan kong mahalin, mm-mm. yun siya. Yung sabi ko nga na hindi ko alam ay kasal na. Okay. So that time kasi 'di ba malakas pa loob ko. Sabi ko okay, nung tinanggi niya yung bata. Sabi ko okay, hindi kita kailangan. So akala ko kaya ko. Pero deep inside, I'm dying. Yun yung ginawa ko sa family ko. Kinaya ko lahat. Pero deep inside, the pain talagang Sobra. grabe. I'm dying. So paano yun? So paano ka pa lumakas yung loob mo na makasurvive? Kasi, di ba, parang double dead. Kasi nung una pa lang, yung buhay nyo, hindi mo na kinaya. Ngayon pa na meron ka pang anak. Grabe, like siguro, yung time na yun, masasabi ko na grabe yung pride ko. Kasi sabi ko, hindi pwede. Ako yung tao before na perfectionist. Ayokong makitaan ako ng tao na mahina ako. So kahit I'm dying inside, kailangan ko maging malakas. Pero actually, like, sabi ko, wow, I'm dying that moment. Pero kailangan ko siyang harapin eh. Like, ayoko mapahiya. Sabi ko, hindi ko pwedeng, hindi pwedeng makita nila na hindi ko kaya to. So kahit yung, tinanggi ako, iniwan ako, nagalit yung parents ko sa akin, mas tinakul nila ako. Sinabihan pa nila ako na wala ka nang mararating sa buhay. Paano yung future mo? Ganyan. Ganun. Tapos sabi ko, actually, inaccept ko siya sa may fault ako doon, may mali ako doon. So, kailangan ko siyang harapin. So, ito, sinabi mo na kailangan mong harapin. Dito, nakilala mo ang Diyos. Nung namatay yung anak ko, yun yung pinaka-greatest moment na sabi ko. Ano sakit pala, sorry? Actually, because nga sa stress. Ah. Sa stress siya, hindi, normal siyang nilabas. 1 month siya nabuhay sa akin, so naalagaan ko siya. Biglang nagkasakit yung bata na hindi masabi yung sakit. Then, sa hospital, 1 week kami sa hospital na i-stroke na siya every minute. So, even ng doctor, ako tinatanong, like, ano nangyari, yung journey namin ng pagbubuntis ko, sinabi nila, grabe daw yung stress ko, yung bata yung naka-adapt. So, hindi pala pwedeng pagbuntis ka, hindi ka prepared, mentally, emotionally. Yes, financial. Yes. Actually, ako lang yun all by myself lahat. Nung buntis ako, nagtatrabaho ako rin, hanggang mga anak ako, nagtatrabaho ako noon. Akala ko, Na walang tumulong yes. Akala ko okay ako. Yung bata pala lahat yung nakakatanggap ng mga ganyang kapuyat, Kaya, pagod, stress. everyday umiiyak ako, pagod ako, tapos kinaya ko siya, financially lahat. Pero yun nga, nagkasakit yung anak ko na hindi masabi sabi ng doktor kung tinest yung dugo, hanggang yung last na test dapat sa kanya sa utak na matay na yung anak ko. Yung moment na akala ko sa TV ko lang nakikita na every minute nag-stroke yung bata, tapos half body niya dead, tapos nung moment na kinakausap ko yung anak ko na sabi ko, anak, kasi ang hirap pala, sabi ko, grabe, ang hirap pala makita na yung anak mo naghihingalo. Tapos yung moment na yung sabi ng doktor, mami, pag nabuhay yung anak mo, hindi na siya normal.
Sabi ko, hindi ko kaya. Mas hindi ko kaya na, sabi ko, ayoko, naranasan ko yung hirap. Tapos paparanas ko sa anak ko. Sabi ko, that time sabi ko, baby, anak, pwede mo nang iwan si mami. Sabi ko sa kanya, hindi, mas gusto kong maging, mas Gano'ng kasakit yan? sobra. Iba- Kailangan ko siyang i-let tatanggapin. go. Kasi lumalaban, sabi ng doktor, yung baby mo, mami, lumalaban for you. Sabi ko, hindi na kailangan. Kasi mas hindi ko kakayanin na paano pag wala na ako tapos hindi siya normal. Sino mag-aalaga sa kanya? That time, kinausap ko siya na okay na iwan mo na si mami. Yun yung moment ko na sabi ko, kailangan ko nang ayusin yung buhay ko. Siya yung naging motivation ko. Pero pinakamasakit na karanasan ko yun. Ang hirap mamatayan ng isang Makita mo. anak. Yes. Pangarap ko maging mami talaga magkaroon ng anak family. Tapos yung moment na yun, sabi ko, grabe. Hindi ko inakala na mararanasan ko yun. At 19 years old. Yes. Sobrang So, bata pa. bata pala, sabi ko, punong-puno talaga ng Tapos yung family mo ay hindi mo kasama that time. Hindi, that time. So, eto ngayon, dito ka na lumapit sa ating Panginoon. Doon ako sabi ko, doon ulit sabi ko, iniyak ko sa kanya lahat na, bakit ako? Bakit anak ko? Sabi ko, hindi ako masama. Sabi ko, buong buhay ko puro hirap, sakit, kung kakulangan yung nararanasan ko. Bakit? Yun yung, puro question, puno-puno ako ng tanong sa Diyos. Pero that moment, sabi ko, natuto ako umiyak, magdasal, hanapin siya. Talagang, mas hinanap ko siya that moment. Kasi wala na, like, try ko na lahat. Sabi ko, parang na akong patay, parang nag-hallucinate na ako. Nakikita ko na anak ko yung boss ng Kung anak ano ko. na naisip mo. Yes, pero yun yung moment na sabi ko, kinakausap ko na siya. Ibinigay mo na yung loob mo sa Sabi Panginoon. ko, kasi that time, hindi na kinaya ng body ko eh. Dumating sa point, nagtatrabaho pa ako na talaga pinapakita ko na I'm okay. Pero deep inside, I'm dying. Dumating sa point na nai-stroke ako. Para ako nai-stroke. Ang sabi sa akin ng doktor, nag-i-stop down ng sabay yung heart and brain ko. Because of chronic stress and depression. Never ka na bang humingi ng Hindi ko tulong sa parents mo? hindi ako yung tao. Ay, inilihim mo sa kanila. Hindi ko sinasabi sa kanila talaga, pag may problema ako, pag pinasok ko, kailangan ko harapin, ganun ako. Pero hindi na pala siya kaya. So yung time na yon, yung sinabi ng doktor na kailangan mag-psychiatrist, Oo. pag pwede kang mamatay Yeah, bigla, yes, pwede kang oo. mabaliw, yung sinabi sa akin, wala daw gamot. Meron pang pakalma, Oo. pero hindi pwede Hindi sapat eh. hindi daw ako pwede mag-depend doon. Nung umuwi ako, parang very timely. Mm-mm. Tapos sabi ko talagang God's will. Nung umuwi ako, inaya ako ng ate ko sabi niya, gusto mo sumama? Sabi ko, saan? Sa church. Sabi ko, sige, try ko. Pero yung time na yon, talagang sabi ko, wala na, parang dead na ako. Sabi ko, para akong buhay na patay. Oo. Doon talagang, mas nakilala ko yung Diyos actually. Dahil sa friend mo na Yung ate ko, Ate mo. in-invite na ako sa church. Tapos yun doon na. doon na nag-start. Sabi ko, God, parang this is the moment na kailangan ko i-release. Kasi sabi ng doktor sa akin, kailangan mo ng tao na maiiyakan, magsasabi ka, sabihin mo lahat. Kasi never ko nga, yes. isipin mo, Kasi hanggang mula oo, kinimkim mo eh. Yun yung time. Anong pakiramdam nung inilabas mo Sobrang sakit, pero sinuko mo na at yes. sinabi mo na sa Diyos? Sobrang sakit, pero ang gaan. Mm-mm. Sabi ko, di na ako tumigil nun. Sabi ko talagang, mas gusto, I want more, God. I want more. Doon ko na-realize na grabe, no, yung journey ko talagang may purpose siya. Walang Yeah. sayang talaga. Doon ko na may purpose ako bilang babae. Oo. Magiging ina pala talaga ako. At saka isang malaking pagsubok yes. ang pinagdaanan mo na Sobra nakayanan. talaga. Eh, look at you now. Kasi ikaw ay isa ng CEO na paano to dumating sa punto na meron ka ng sariling business. Ano na yung nasa mindset mo Ang niyan? masasabi ko talaga because of God, nung hinanap ko siya, nung sabi ko, Lord, I want more of you, talagang yung grabe yung wisdom. Mm-mm. From my experience, ang Yeah. dami, sabi ko nga sa journey ko, ang tatlo yung natutunan ko eh. Ano Trinain yan? ako ni Lord, Mhm. tapos tinas niya ako, at tinuruan niya ako. Doon ako sabi ko, okay, yung mga natutunan ko, why not i-apply ko siya? Tama. Gusto ko i-pursue talaga yung business. Yeah. Tapos sabi ko, try ko yung mga, I want to innovate. Kasi nga, dati sabi sa akin, mismo tatay ko nagsabi niya sa akin, Mm. sorry sa papa ko. Ano Sabi niya sa akin na, wala ka nang mararating, wag ka nang umasa. Sabi ko, hindi yun totoo. Papatunayan ko na mali sila. Kasi nga, hindi ako nakapagtapos ng college. Tapos, naging single mom ako twice. Tapos namatayan pa ako, iniwan ako din ako ilong. Isipin mo, sabi ko, parang wala na akong pag-asa. Binigyan talaga ako ni Lord ng wisdom. Tsaka How to lakas ng start. loob eh. Kasi ang Yes. hirap mag-start dahil ang dami mong pinagdaanan na Yun hindi yung biro. masasabi ko na edge ko. Ang lakas-lakas talaga ng loob ko sumubok sa isang bagay. Mm-mm. Parang sa akin kasi mas nakakapanghinayang kapag hindi mo sinubukan. Tama. At hindi ka sumuko. Yes, hindi talaga Lumaban ako ka. sumusuko. So, anong natutunan mo ngayon sa istorya ng buhay mo simula pagkabata hanggang ngayon? Isa lang masasabi ko na wala talagang aksidente sa lahat eh. Actually,
connected lahat dun sa calling mo as a person Mhm. and yung purpose mo. Kasi before, ang alam ko nga dati, wala nang patutunguhan yung buhay ko. Gusto ko nang mamatay. Sabi ko, Lord, bakit di mo pa ako patay-patayin? Mhm. Pero may purpose ka pala talaga. Hindi aksidente lahat, kahit yung pinakapangit pa na Mm. experience mo, may purpose talaga siya. Yun yung masasabi ko talaga na, okay, ang tinuro sa akin ni Lord dun sa buhay ko na trinain niya ako, tinest niya ako, tinuruan niya ako. May purpose yung Yes. buhay ko. Tama. That's why I'm here right now. Sabi ko, from Tanggera lang Oo, before. ngayon, napaka... Ayan. Nag-ano ka na ngayon? Speaker ka na rin, di ba? Yes, nag-i-speak na ako, sa mga nag-coach ano. ako locally, international. Sabi ko, hindi ko na-imagine, naisip yun na mangyayari yun sa buhay ko talaga. So, ano mensahe mo sa parents mo na alam nila dati, di ba, nagtiis ka lang, ngayon nakita nila yung pagiging successful mo sa buhay. Anong mensahe mo muna sa mother mo? Ayun, sa mama ko. Dati punong-puno ako ng sama ng loob sa kanila, galit. Pero ngayon ko na-realize na naging mabuti akong tao kasi sabi ko, grabe, hindi man ako nabigyan ng magandang buhay, material na bagay, yung mga dating hinihingi ko na hindi nabibigay. Ang nabigay nila sa akin is magandang ugali, yung puso May takot sa Diyos. yes, may takot sa Diyos, mapagbigay, matulungin. Sabi ko, hindi yun basta-basta na nakukuha ng isang tao. Yun yung maipagpapasalamat ko sa kanila. Kasi lumaki talaga ako na, ang dami nagsasabi na, Coach, you're so generous, you're so, sabi ko, parang wow, sabi ko, hindi ko maririnig yun, marireceive yun kung hindi rin dahil sa magulang. Kasi na-train din talaga Yes. nila ako. Yun yung masasabi kong talagang pinamana nila sa Tama. akin. The attitude. Na hindi pera, no? Yes, hindi pa. Kasi wala kami nun eh. Oo. Walang pera, walang material Diba? bagay, Pero wala lahat. dadali mo habang buhay Yes. yung magandang Na ugali. hanggang na ngayon na tinuturo. ituturo ko sa anak ko. Oo. Yeah, you have to share. Totoo. Yung magiging sweet. Talaga sabi Yes. ko, kaya ngayon very thankful ako sa parents ko. Dati yung sama ng loob, galit. Ngayon, sabi ko, God, bigyan mo pa ako ng mas mahabang buhay at i-bless mo ko kasi I want to treat or if I experience sa parents ko, hindi rin nila naranasan sa Tama. buhay. Ngayon, di ba? Isang CEO ka na eh. Yeah. Ay, yung father mo sa tatay mo. Nasa nung Mindanao si Papa. Ako, mapapanood na sa Facebook tayo eh. Yeah, sabi ko nga sa kanya, one time nag-post ako na sabi ko, kasi siya yung coach ko mula nung atleta ako. Sabi ko, yung coach ko dati ngayon, yung anak mo coach na. So I believe na super proud si Papa sa akin kasi yung kino-coach na before na halos kailangan ko lang sumunod kasi kailangan ko gawin kahit hindi ko gusto. Pero sabi ko, grabe, ang laki ng impact ng training niya sa akin. From discipline, mindset, even yung habit, routine. Sabi ko, gamit na gamit as a CEO and coach na rin ako. Hindi man sa sports, pero in business, same eh. Like, naging talagang yung training niya sa akin na pang sundalo, maaga gumising, Oo, tama. yung oras mo may value, pahalagahan mo lahat, yung application, execution, yung trust the process. Sabi ko, wow, talagang gamit na gamit. Talagang ginamit ni Lord yung tatay ko. Nahubugin ako mula pagkabata. Naakala mo lang dati Oo, ay... na parang walang kwenta. wala Hindi ko lang, maintindihan ba't kailangan ko gawin. Yan ang tayo, no? Ngayon natin ma-realize, Yes. no? Siyempre wala namang magulang na pababayaan lang tayo. Although wala naman tayong financial, walang pera, pero yung magandang asal, no? Nadadali mo habang buhay. Ay, nako, maraming salamat, Kat. Nako, dahil dyan, Kat. Eto, meron akong may munting regalo kami sa'yo. At may papadala sa'yo si Kapitana Sisa. Dahil dyan, eto, meron kaming handog sa'yo. Paghanga at pagkilala kay Miss Kat Christine Aclo. Ayan. Para sa pagbabahagi ng iyong kwento at sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsisilbing inspirasyon sa bawat pangga. Pinagkakaloob po ngayong January 8, 2026, ganap na alas 4 ng hapon dito sa 3rd floor, East Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasamang aming mga puso at pasasalamat. Maraming salamat. At baka may gusto po kayong pasalamatan, batiyan yung mga, naku, may tumatawag sa yung coach. Nako, eto na. Mga student ko yan. Sige. They are watching right now. Ayun. Thank you. Number one, kay God. Talagang all glory belongs to God. Kasi wala ako dito talaga if hindi dahil sa Kanya. Talagang He opened a lot of doors and opportunities sa akin. Even the right person. So, shout out sa aking mami, MK. Talagang sabi ko nga, like, she is a blessing. Hindi lang sa akin, sa karamihan actually, especially the moms, sa FH Moms, yun, shout out. Sa mga student ko sa Accelerate Creatives Academy, then sa aking baby girl, if she is watching, yan, sa aking family. And, Ilan taon na yung baby mo? 6 years old. Mapapanood niya yan.
At syempre, maraming salamat din sa iyong time. At marami pang mangyayari sa iyo at matutulungan yung mga pangga natin nanonood. Baka paano ba, may Ayan. Facebook page ka ba para maturuan sila? You can visit and follow me. Yan, promote na tayo. Sige. Kat Christine, like, yung name ko lang talaga, Kat Christine sa Facebook page. Then I have also a Facebook page, CEO Kat Christine. So, may Kat Christine din yung YouTube ko. Then, yan. Okay, naku, maraming salamat sa iyo, Kat, at sa iyong time. At magpakarami ka pa. Magpakalayo at maraming matutunan ng mga kabataan, lalo na ngayon na nahilig sa social media, di ba? More in online na kasi ngayon no? At good luck at magandang hapon sa iyo. Ingat sa biyahe. Muli po, mga pangga, ako po ang inyong Jim Valices DJ at ito po ang kwento ng inspirasyon tuwing Huwebes po na mapapanood at mapapakinggan nyo hatid sa atin ng MX3. Dito ako, Believe. Ako pa si Jimbo at ito po ang 106.7 Energy FM. Pangga mong sabing radyo, sabihin mo, Energy.